Good morning sa wakas. Nagkakapi rin ulit. Ano pwede pag-usapan natin? Yun nga, iniisip ko na nga yung date ng Wide Open Street Workshop. Pero yung nga, gusto ko sana mapag-usapan kung yung scope nung ano natin. Kasi yung street photography kasi medyo malawak ang genre niya. Yung iba-ibang school of thought, ganon. Pero ang ano natin talaga, yung wide open kasi, yun nga sabi ko, di ba, nag-evolve. Pero ang ano natin talaga, ang main kernel, yung course natin, parang vision, tsaka voice. Yung pag lumalabas ka kasi, syempre, bawat isa sa ating ibang prism kung saan nanggagaling, yung iba lente ng kumbaga sa iba tingin natin sa mga paligid, di ba? May kanya-kanya kasi tayong pinagdaanan yung pagkatao natin. So yung camera kasi pag nagsushoot ka, yung litrato mo parang siya yung naglalahad ng kung anong naging pagkatao mo, kaya pag-iisip mo ganon, medyo parang akala mo malalim na pero importante yun. Kasi pag nakita mo siya yung vision mo, ibig sabihin kung paano mong tiningnan ng mundo, di ba? Yun yung ilalabas mo sa bandang uli. So, pag naglalakad ka, conforme ano bang mga dapat kunan, di ba? Siyempre, ako, kagaya ko, tao. Tapos, karamihan, pwede rin hindi naman laging humanistic photography, pero minsan still life, minsan yung paligid lang, yung nature. Pero importante kasi yung nakikipag-interact ka sa tao, yung buhay araw-araw. Titingnan mo, mag-obserba ka sa kanila. Kaya maganda, bukod sa paglalakad, pagkukuha, umuupo ka rin, tumatambay ka doon sa mga lugar na tapos inoobserbahan mo yung mga kilos ng tao. Mula sa umaga, sa hapon, kung paano sila umuwi, ano ginagawa nila sa araw-araw, di ba? So, yun yung kaya nga sabi ko dati, ang litrato, gusto ko sa isang larawan, pag nakunan mo na at lumabas na siya sa, in-scan mo siya, o kung digital photography naman, kung ano yung lumabas sa camera mo, di ba? Para sa akin, ang pinakamaganda talaga na natutuwa ako, yung kung ano itsura na nakita mo sa paligid. Pag sa oras na nasulyapan mo siya at pinindot yung camera. Kasi nandun ka eh. So, gusto ko yung litrato, pag kung sino man nang tumingin, para ka rin nandun sa lugar na yun. Nandun ka sa moment, tapos halos nararamdaman mo yung paligid. Gaano kadilim, ano ba itsura, yung emosyon, kung color ang kuha mo, anong kulay, ano epekto sa kanya psychologically. So yun yung mga gusto kong matutunan rin ng ibang tao, may share sa kanila. Kasi minsan kasi, di ba, parang walang kaluluwa. Yung street photography kasi maganda siya kasi napakalawak ng pwede gawin ng isang tao. Bawat ang tao, walang limit yung pwede niyang ikilos eh. Pwede nakakatawa, pwedeng weird, pwedeng senseless yung mga ginagawa niya. Yung iba naman serious, araw-araw, nag-aanap buhay. Nakikita mo subsub sila sa trabaho, sa paninda nila, at saka kung paano sila makitungo sa mga kapwa. So yun yung naging parang basihan ko. Siguro through the years, unti-unting nagbabago yung panin. Kaya nga, sa ngayon, ang importante kasi kung paano maikwento at paano maintindihan ng tao, either sa isang picture lang o series ng mga litrato, na magkukwento ka. Kahit isang litrato lang, actually, di ba sabi nga nila, a picture paints 1,000 words. Pero, conforme din sa kumukuha kasi pwede rin a picture paints, speaks 1,000 lies o mga kasinungalingan. Di ba? Parang pwede mong baligtarin yun eh. Kaya nga, nasa sa yun eh, kung anong vision mo. Tapos siyempre, yung photography natin, workshop, siyempre pagkatapos matututunan din natin kung paano i-edit. Sa dami ng litrato mo, kung nga daan-daang litrato mo sa isang araw, di ba?
swerte mo na kung merong isa, dalawa may makuha ka. Kasi hindi naman talaga eksaktong science eh. Minsan may halong tsamba rin. May kinukunan kang totoo pero may humahalo sa kanyang accidentally may tsambang na isasama sa litrato. So pagdating mo pagkatapos natin mag-shoot, titingnan natin mga litrato, di ba? Tapos sisilipin nyo yung gusto nyo, mga bawat isang photographer pipili siya mga kung ilan, kung marami, conforme sa dami, pero palagay mo na 5 litrato bawat isang tao. Tapos titingnan natin yung lahat, magkakasama tayo, silipin natin, papakita, explain mo sa amin kung ano yung kinunan mo, bakit mo siya kinunan. And then unti-unti iisa-isain ko na kayo, parang personal na, yung one-on-one. Pag-usapan natin, tapos pwedeng makinig ibang tao, diba? Tapos silipin natin, paano mo ba nakita at saka bakit yun, ganun ang pagkuha mo sa kanya. Tapos yun nga, along the way sa mga lecture, sa umpisa kasi yung workshop, ang takbo ng workshop parang 3 parte, 3 activity yan. Kasi since isang araw lang yung provide natin para sa workshop, kasi nga, di ba, dati 2 araw ko ginagawa, pwede rin natin ulitin yun, pero mahirap kasi para sa ibang tao, schedule yung ano nila eh. Yung weekend nila, ibibigay lang sa photography talaga 2 araw. Lalo na kung 1 linggo ka nagtatrabaho, tapos Sabado at Linggo lang available sa'yo, diba? So, 1 araw lang. And then yung bagong mag-workshop, papadalang ko kayo na mag-online tayo, either sa Zoom or sa Messenger. Tapos, bibigyan ko kayo ng konting tips, tsaka yung mga pag-aaralan, sabihin na natin kasi halos lahat ng tao alam na nila yung mga foundation yung mga basic, di ba? Pero pag-uusapan pa rin natin yung sa workshop na mismo. Ngayon, papakitaan ko kayong mga representasyon ng mga kuha ng ibang tao. Tapos para malaman natin kung ano-anong style beforehand, kung ano-anong mga style at sino mga napili kong mga photographer na sa tingin ko relevant sa pagkukuha natin sa kalye. Tapos darating na nga, kunyari, no, yung araw na ng workshop, lalabas tayo, mag-usap tayo konti, guidelines, ano ba gagawin natin, body system, dito tayo pupunta, dito tayo magkikita pagkatapos. Tapos nun, siguro yung sa umaga, mahirap naman tumagal na 4 na oras kasi malayo lalakarin mo. Kaya siguro mga 2 to 3 hours okay na yan. And then before lunch, either mapag-usapan natin kung magla-lunch tayo sa labas bagong bumalik doon sa venue ng lecture. At saka kung saan natin titingnan mga litrato, di ba? Tapos yun, pag yung lecture na yun, kasama na yung pagtingin natin, isa-isa personalized, di ba? Tapos medyo may pag-aaralin din tayo kung paano i-edit out yung mga hindi natin gusto tsaka gusto. And then may konting post-processing na that's pahapyaw lang para lang malaman nyo kung anong ginagawa namin at yung mga limitasyon kung anong pwedeng gawin para hindi naman magmukhang exaggerated yung picture. Kailangan mukhang natural nga. Kaya sabi ko nga, pag tinignan mo yung litrato, para ka rin nandun, di ba? So yun yung mga kaya nga masarap ang photography, ganyan, street photography. Kasi sa tagal ng panahon na ginagawa mo, unti-unting matatalas yung memory mo, yung paningin mo. At saka, yung tsamba na kumukonti kasi lumalakas ang batting average mo. Pag alam mo na yung mga foundation, mga keywords, ganun. Kaya nga sinasabi natin visual language. Kaya may mga keywords yun, o hashtags na dapat mong tandaan para mas mapalalim mo yung litrato mo. Anyway, na yun medyo, tapos kinabuka, kunyari, tapos na, at the end of the day, may mga litrato ka, may mga tanong ka, pwede tayo, meron tayong third part, meron tayong online, kung may mga tanong pa kayo, dagdag na tanong, tas pwede rin mag-mentoring. Kaya nga, hindi ko malaman kung paano ang tier ng payment sa kaya gagawin natin, merong long-term mentoring, pwede namang limited lang. Para susunod na workshop natin, iba namang subject ang lalaliman naman natin. Pwede tayong
mag-focus sa isang subject na mas gusto nyo matutunan. Kaya nga, sa umpisa, syempre, tatanungin ko kayo, ano ba ang naiisip nyo, parang goals nyo sa workshop na to? Anong ina-expect nyo matutunan? Kaya yun nga, kaya nga sabi ko sa inyo, kami, sa Wide Open, lampas 6 na po na hindi ko na eksakto mabilang dahil sa tagal ng panahon. Hindi ko masyadong naililiste at daan-daan na mga participants namin dumaan. So, yun nga, sila, namimiss din nila yung mga samahan namin dahil along the way, magiging magbabarkada kayo. Iba, nagiging magkainuman na sila. Gano'n. Tapos, yun nga, barkada, di ba, magkakaibigan, lumalalim ang Tapos, syempre, ang photography kasi malungkot na hanap trabaho yan. Endeavor, di ba? Kasi, pag naglalakad ka, mas maganda talaga yung mag-isa ka, nag-explore ka ng lugar, yung mga kalye, mga lugar, kung malayo, mag-out of town ka, mas okay. Pero, syempre, sa mga photo, kaya nausing photo kasi sama-sama kayo, maglalakad kayo, nagkakaroon ng nakikita mo paano diskarte ng ibang tao. Tapos kung may tanong ka, itatanong mo before live. Ibig sabihin, real time. Tapos, pwede nating maituro. Ganito yung tingnan niyo yung bagay na pagka kinunan niya, di ba? Blah, blah, blah. Ganun eh. So, ayun nga. Ipa-finalize ko na ngayon yung parang scope nung workshop na gagawin natin at kung kailan. Malamang first week of October. Kaya gagawa ko ng poster, medyo alam niyo naman, medyo dami ko ginagawa. So, magdi-design ako ng isang poster at saka ilang video na maibibigay ko sa inyo para advance sa pag-aaralan natin. Para on the day of shooting, yung first day ng workshop, medyo familiar na kayo at hindi na tayo nangangapa. Meron na tayong baon na yun, gano'n, di ba? So, yun lang. Medyo high contrast ang panahon tsaka naglinis ako ng bakuran. Pawis na ako pero nakalimutan ko, gusto ko nga sana i-share sa inyo mga naiisip ko habang nagpuputol ako ng mga halaman at saka naglilinis ang paligid. Salamat and good day sa inyo. Sana makasali kayo sa workshop na to. Ayan.